Alright guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood ngayon. So welcome sa ating Ludmana New Distributor Orientation. So alam ko kaya ka nandito ngayon kasi gusto mong matutunan. Okay, gusto mong mag-attend ng mga ganitong training online. Okay, na makakatulong sa inyo paano mag-build ng network. Okay, so my name is Jun Tandra, and kung hindi ka pa followers, okay, you can follow me on Facebook and TikTok account, and siyempre dito sa YouTube channel ko. So please subscribe para update ka sa mga video na kagaya nito. So I have 22,300 plus followers. Okay, so syempre pag nag-follow ka, madadagdag ka na doon syempre, and tulungan natin din yung ating YouTube channel, no? So may mga video tayo dyan na ina-upload, mga tutorial na pwede makatulong sa inyo. So bago po ako na-invite sa ganitong business, so dati po akong sa annual field technician. So yun yung trabaho ko, okay, sa field. And then sa sales po ako, ano, at the same time isang technician sa mga may alagang baboy. So nagpapaanak po tayo ng baboy pag minsan yung may-ari nanganganak, sinasabay na natin yung kasi sideline. So joke lang. So kaya ang sweldo natin dati is 10,000 naman. Kaya lang halos walang naipon, sweldo bayad utang, ang naipon uniform, ang nadadagdag edad. So nung na-invite sa ganitong business, pag-level marketing, okay? So na-awarded tayo as top 3 top earner in different level and company, and then trainer of the year in the King Millionaires Club member. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa ganitong business. Okay, paano ba maging top earner, paano mag-build ng network, paano mag-build ng isang team. So ngayon, yun yung ituturo natin ngayon, okay? Ano ba yung tamang attitude pag ikaw nasa network marketing business, okay? So yun po yung ating background, na dating sales and marketing director, naging vice president po tayo ng isang kumpanya dahil sa pandemic, nalugi yun, kaya naging nagsara, and na-invite tayo dito sa Ludmana, okay? So under my team, no, in Ludmana, I have 2,500 distributor in counting. Okay? So ngayon, pag-usapan na natin yung tinatawag natin na NDO, New Distributor Orientation. So bago tayo mag-start, so kwentuhan ko lang kayo, mayroong mag-ama, okay, namingwit sa ilog. Okay? So abang namimingwit yung yung mag-ama, yung anak, tingin ng tingin sa tatay, kasi every time na may nahuhuling isda, na malaking isda, yung kanyang tatay ay binabalik niya sa ilog, no? Ang kinukuha niya lang, okay, yung mga maliliit. Nakuha nyo? Okay, so ibig sabihin, yung maliliit lang kinukuha, yung malalaki, kapag malaki, tinatapon, binabalik sa ilog. Nagtanong yung anak, sabi niya, Daddy, bakit mo binabalik sa ilog yung mga malalaki? Eh, malaki na yun eh. Bakit ang kinukuha natin maliliit lang? Sabi ng tatay, sige mamaya anak, pag uwi natin sa bahay, ipapaliwanag ko sa'yo kung bakit maliit ang kinukuha ko. Okay? So yun nga, so yung naging promise ng tatay, pagpunta nila sa bahay nila, pinakita at piniliwanag ng tatay sa kanyang anak, kaya anak, ang kinukuha ko maliliit dahil ang kaldero natin maliit lang. Di ba? So, kaya pala yung mga malalaki gaya ng karpa, no? So, kung familiar kayo mga taga-probinsya, no? Binabalik, no? Kinukuha lang nila yung mga puyo, yan. Mga maliliit na isda. Okay? So, ang ibig sabihin niya is all about mindset. Okay? Paano lang kung ganyan kaliit yung iyong kaldero or iyong mindset. Okay? So, ang inyong wallet, wealth bucket or money basket, no? So yung inyong wealth thermostat, no? So yung money wallet. So kailangan yung ating mindset or yung ating money basket lakihan natin. Okay? So baka naman kasi yung iba, okay, ang gusto nila part-time income talaga. So pag kinakaroon siya, ginawa mo siyang big time, syempre, okay, big income din yung ibibigay sa'yo. So, kailangan lakihan mo yung pangarap mo, yung dreams mo. So, pag-usapan natin yung dreams kasi yun yung magpapamotivate sa'yo bakit mo gagawin yung mga business. Okay? So, ikaw ang nangangarap, for example, meron kang isang big dreams. So, kailangan mo yun para, ito kasi yung magiging motivation mo or magiging apply mo para magtuloy ka, no? Okay, kagaya sa amin, wala sa aming mga nag-motivate everyday. Okay, so may mga hinahanap may mga mentor sa YouTube, sa mga libro. Okay, o kaya kukuha ka ng personal mentor. So, isa sa mga dahilan bakit kami umaataw dahil sa aming dreams. So, kailangan mayroon big dreams.
Halimbawa na lang, no? Meron kang housing lot na pangarap 10 million, cars 2 million, travel 2 million, and savings is 10 million. So magkano yung pangarap mo 24M? Okay, kung ilan, tanungin mo, sulat mo sa papel ngayon, ilan na ba yung edad mo ngayon? Okay? So sisimulan natin ngayon, magsisimula tayo mangarap sa Ludmana, 24 million pangarap. So kung nakakaipon ka ng 10,000 naman, okay, 10,000 naman times mo ng 12 months, isang taon ka mag-ipon, meron kang 120,000 sa loob ng isang taon. Tanong, nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa, di ba? Sabihin natin 10 years. 10 years natin yan. So magkakaroon ka ng 1.2 million sa loob ng 10 years kapag nakakaipon ka ng 10,000 per month. Okay? So kung 30 ka na ngayon, plus 10, so 40 ka na, no? Okay, 1.2 million, alam mo naman ang Pilipino, masipag, matyaga. So trabaho ulit, after 10 years ulit, after 10 years, magkano na po yan? 2.4 million. Okay? So hindi pa po yan 24 million, na 2.4 million. Kaya lang, okay, hindi ka na ngayon na 30 plus 20 years, so ilang ka na? 50 ka na. Okay? So, sipag pa, trabaho ulit. Okay? So, after 10 years pa ulit, mag-ipon. That is 3.6 million. So, 3.6 million, malayo pa. Kaya lang, okay, 60 ka na. Okay? So, another 10 years ulit, that is 4.8 million. Okay? So, after 40 years, if plus 30 yung edad mo ngayon, di 70 ka na. So, malayo pa, no? Okay? 4.8 million. Okay? So, alam nyo ba na kung halimbawa, sinideline mo lang to, part-time mo lang, at nakaka-save ka ng 100,000 naman, okay, 1.2 million yan sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, after 4 years, 4.8 million. So, mayroon ditong strategy na kung saan, or sistema na yung mahabang panahon, yung 4 years lang, pwede makuha. So, yung mahabang panahon, pwede pa lang paikliin. Paano kung tinarabaho mo talaga siya at nang mahataw ka at nahit mo yung maximum income, no? Kasi tingnan nyo, kung 40 years, 4.8 million, ito 4 years, 4.8 million, nakasave ka ng 36 years. So, time and financial freedom. Kung nagma-maximum ka ng 630 or 1.2 a month, kasi ang maximum income ng isang distributor ng Ludmana, that's 1.2 million, 500,000 per month na lang na save mo times 12 months, 6 million yan, times 4 years, 24M. So, ibig sabihin, posible, okay, yung 24M. Kasi meron nga dito 6 years niya, okay, umabot siya ng total income is 80 million. So, ibig sabihin, posible po yun. Okay? So, bakit naman Ludmana? Bakit sa namin na negosyo na pwedeng gawin, okay? Online and offline, bakit naman? Anong reason bakit tayo Ludmana? Okay, so ito yung nagpamotivate sa amin dito. Bakit Ludmana yung gagawin mo ngayong negosyo ngayong taon, okay? So, ang number one reason, may sarili siyang IT firm at 17 years na sa e-loading industry, and nag-iisang company na nagbibigay ng napakataas na discount pagdating sa mga services like cellphone load, RFID, TV, keyboards, and gamings. Okay? And pangalawang rason, ang kauna-unahang company na pwede mag-process kahit walang internet, walang data, diba? Yung transaction selling ng loading, bills payment, remittance, gamit lang ang Ludmana app. Ang company na nakapag-transact gamit ang messenger, loading, or app na nakaunang data. So, ibig sabihin, kahit po, okay, data lang, or messenger lang yung gamit mo, mas mabilis gamitin yung messenger. So, try nyo, may mga video tutorial po niyan, okay, sa YouTube. And ang company na fully automated pagdating sa tagging system upang ang mga distributor at stockist ay maprotektahan at maiwasan na agawan ng territory. Okay? So yun ang nagandaan sa tagging, kasi bakit? Ikaw mismo ang nasa barangay stockist ka, yung mga retailer, dealer dyan, kahit sa iba po yan magpaload, kumikita ka pa rin kasi nakatag po sa'yo. So yun ang ibig sabihin ng tagging. At sa isang area, okay, isa lang, okay? Walang agawan sa benta kasi may kontrata po yun. Halimbawa, regional stockist, o isa lang po yun. Provincial stockist, isa lang po yun. So, ganun po siya. Barangay stockist, isa lang din po yun. So, ang marami lang dito yung mobile stockist kasi wala yung territory. Walang territory. So, yun ang kagandahan dito. Okay? And license ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya legit, no? Makakapag-transact tayo, no? Kasi legal tayo. Pagdating sa local, international, money remittance,
or bank transfer. Kaya nga para tayong bangko, di ba? Pag nag-transfer ka, real time. Pag nag-send ka, nag-cash out ka, nag-cash in ka, real time. Okay? Para siyang bangko. Okay? And totoo at transparent pagdating sa komisyon sa kanyang mga distributor. At ako'y napakagandang platform at may mataas na payout system ang compensation plan natin. Okay? Imaginin mo 4,998, 500, okay? Ang direct referral, okay? Yung pass up to 100, yung pairing niya is 700. Yung gold natin, no? 1,000 ang direct, pass up niya 400 at ang sales match niya is 1,400. Okay? So napakagandang kitaan. At hindi lang 'yan, no? Okay, yung retailer mo nag-activate ng retailer ng retailer, pati yung mga dealer mo mayroon kang 5 pesos. Okay? Indirect. At the same time, up to infinity, pag puro retailer yan. Diba? Okay? So, may unilevel tayo. So, napakarami nating kitaan dito sa Ludmana. Okay? And, real-time payout. Trabaho mo ngayon, lahat ng pinagtrabahuan mo ay makukuha mo agad-agad yung commission with income notification system. Every time na may nag-join sa'yo, tutunog yung cellphone mo. Congratulate ka. Kumita ka kahit yung mga retailer, dealer, yung mga rebates na yan, okay, mga income mo galing sa user, okay, tumutunog yung cellphone mo. So, ganun kaganda or ka-transparent yung ating kumpanya. Okay? Meron kang notification system. May sarili kang cash wallet, kagaya ng GCash, Pimaya, and pinaka nagustuhan ko dito yung pagta-transfer ng QR code, no? Kahit offline transaction, nakakasend kahit piso na isa-send. Okay, at now-convert ng Lud Wallet o Mana Wallet. Napaganda talaga ng Lud Mana. No? And may sarili siyang online store, parang Lazada, Shopee, Alibaba, ang mga member na pwedeng maglagay ng kanilang produkto. Okay? So yung ating online store or Mana Mall or tinatawag natin na marketplace, no? Pwede ka mag-create ng sarili mong tindahan doon sa loob. And lahat mayroong unique referral link, okay, sa mga members, stockies, kahit even do yung mga basic user may siya mga sariling link. At ang maganda, makakatanggap ka ng royalty commission sa kanya pag binahagi mo yung iyong link, no? Okay? So imagine mo may na-activate kang basic user, mayroong link, nag-forward ng link, di ba? Okay, yung rebates na tip 3.5% kung dealer ka, papasok yun sa'yo. Kung ikaw naman ay stockies naman, di ba? 3.75 up to 4.75%. Napakagandang opportunity. Mayroong 500 plus bills payment partners today and the first offline bills payment in the Philippines. Pag ganyan talaga, pinapalakpakan yan, di ba? First time, no? Offline bills payment. The first offline bills payment in the Philippines. May 24/7 customer service. Okay, yung Ask Johnny, may technical support lang, walang charge. Sa iba may charge, dito sa atin free lang. Mayroon pa tayong customer service sa Facebook. Ayun. The most generous company, passive inactive income. Lahat ng transaction mayroong kang kita. Okay? Kahit nga yung pagka wallet to wallet, mayroong kita din eh. 'Di ba? Pag nakakuha ka ng LM Express, may royalty income ka. Pag nakakuha ka ng yung ating all-in-one convenience store, mayroon din, 'di ba? So ibig sabihin, okay, lahat mayroong kita, no? Dito kaya nga napaka-generous ng kumpanya. Okay? So sa dami ng kitaan dito, talagang grabe. Okay, malilito ka na kung alin mo unahin, 'di ba? Okay, so a brilliant, intelligent person with a heart to his people. Siyempre, our CEO, Sir Bong Velasco, di ba? Okay, isang computer yan, no? Computer engineer, no? Ang lupit na-discover niya itong system ng Ludmana, okay? So, ibig sabihin, ganun kaganda yung negosyo natin. So, maganda yung product natin, di ba? Ginagamit ang tao araw-araw. Yun yung reason bakit tayo magluludmana. Okay? So, at the same time, bakit tayo ludmana? Simple lang yung product natin. Okay, walang expiration, no alternative. Okay? Walang alternative, di ba? Walang, hindi mo kailangan ipagpilitan kasi bakit? Okay, ginagamit ng tao araw-araw. Ganun kaganda yung load. At ang market mo, syempre, napakalaki. 110 million, halos lahat may cellphone, and halos lahat gumagamit ng internet. At halos yung karamihan, okay, every month may dumadating na bills. Okay, so lahat yung market mo. Okay,
So, napakagandang opportunity. So, ngayon, dahil ang pag nagpasok ka ng isang kumpanya, number one, titingnan mo syempre yung product mo at saka yung market mo. Ngayon, bakit naman network marketing, lalo dun sa mga first timer o mga bago pa lang? So, bakit naman network marketing? Sa dinami-dami ng opportunity sa labas. Okay? Ang kagandahan sa network marketing, dito ikaw ang boss. Yan. So, ikaw ang boss. Tama? Hindi mo boss yung mga nag-invite sa'yo, hindi mo boss yung nag-speaker dito, hindi mo boss yung may-ari, hindi mo boss yung mga top earners. Okay, ang boss mo rin yung sarili mo. Walang magsasabi sa'yo dito, o gumising ka na at maglugma na ka na. Walang ganun. Okay? Ikaw ang boss. Tama? Okay? Walang magsasabi sa'yo, kung gusto mong gawin to every Friday lang, every Sunday, every Saturday, ikaw bahala. Bakit? Ikaw ang boss. Yan. So, maganda sarili mo ang oras mo. And, copy business. Diba? Hindi mo na kailangan mag-isip, no? Kung sa school, pag nawali kang nangungopya, diba? Babatuhin ka ng eraser. Pero dito, pag magaling ka mangopya, kung nawali ka. So, copy business, kukuhin mo lang kung paano sila naging successful, yung mga tamang attitude, strategy, yun yung kukopyahin mo. Okay? Dito sa negosyo natin. And, trend. Ito na yung trending ng negosyo, yung multi-level marketing or network marketing, di ba? Na kahit ayaw mo to, di ba? Kahit nga yung St. Peter, naka-networking na, yung mga kabaong naka-networking na. Lahat naka-network na, di ba? So, ibig sabihin, ito yung trend, ito yung uso. Okay? So, kailangan mong sabayan na kahit iwasan mo to, aalitin ka pa rin ng mga kakilala mo. Ang kagandahan dito sa loan, di ba? Kahit hindi ka magbenta ng loan, magpapalit ka pa rin sa kapitbahay mo na okay, nagbibenta ng loan. Siyempre, okay, mas maganda ikaw mauna. So, ito yung trend and dito nagagawa mo yung tinatawag na law of leverage. Ano yung law of leverage? Ito yung batas ng pagpaparami. Okay, ang leverage, yung tipong pinarami mo yung sarili mo sa pamagitan ng mga effort ng ibang tao. Isa sa mga number one na nakagawa niyan, okay, ang sikreto ng mga mayaman, yung si Henry C. Kahit patay na siya, pero ang naipamana niya, yaman yung mga negosyo niya. Bakit yumaman si Henry C? Kasi pinarami yung sarili niya sa pamagitan ng mga negosyo niya, kagaya ng SM. Siya may-ari, di ba? So si Henry C, kahit patay na yan, yung mga SM na nagtatrabaho yan para sa kanya, kumikita siya ng milyon. Bakit? Pinarami yung sarili niya sa pamagitan ng branch or outlet niya. Okay? Siya rin may-ari ng China Bank. Ang daming branch po niyan, di ba? Okay, siya rin may-ari ng BDO. Maraming ba ang BDO? Yes, sobrang dami niyan. So, ang ginawa niya, pinarami yung sarili niya at nagparami yung mga negosyo niya. Di ba? Okay, 7-Eleven, bakit? Billionaire may-ari. Kasi pinarami yung sarili niya sa pamagitan ng branch or outlet niya. So, hindi lang yan, napakarami pang iba. Tama? Andiyan yung Jollibee, di ba? Bakit mayaman siya? Dami niyang branch. Pinarami yung sarili niya sa pamagitan ng branch or outlet niya. Nandiyan yung mga inasal. Nandiyan yung Mercury Drug, di ba? So, nandiyan yung napakarami pang iba. Okay? Nandiyan yung Vista Mall, di ba? Si Manny Villar, di ba? Okay? Nandiyan yung Ayala Mall. Dami nilang branch. Di ba? Okay? So, ibig sabihin, yun yung sikreto. Batas ng pagpaparami, law of leverage. Kaya lang, ang capital dyan, milyon, bilyon, di ba? Okay? Para kumita ng milyon. Paano mo sila gagayahin kung wala ka naman milyon at wala kang bilyon? Okay, maglulmana ka. Yung 7 accounts mo, okay, mag-invite ka ng 8 leader. Magpaparami yan, di ba? Magkaiba lang yung itsura pero parehas lang pagpaparami ang tawag ng law of leverage. Ang 7 account na yan, yung tuktok mong gold, 39,998, 7 accounts ka na. Ang maganda yun, naka-promo pa yan, mobile status ka pa. Ang maximum income per day mo is 147,000 per day or 4.4 million per month. Di ba? 1,000 lang yung capital mo pero pwede kang kumita ng milyon. Mag 7 accounts ka. Okay? 39,998. Yan. So, law of leverage. And, ano pa maganda sa network marketing? Dito, nag-difference mo yung small money versus big money. Okay, sa labas, maraming kumikita ng 10,000 per month. Pag i-times mo yan ng 12 months, that is 120,000 per year. Okay? I-times mo yan ng 40 years, 4.8 million. Ibig sabihin, okay, kung nakakasave ka ng 10,000 per month, sa loob ng 40 years at hindi mo babawasan yan, okay? Yung sweldo mo na yan, maiipon mo yan ng 4.8 million. Okay? So dyan, grabe pang commitment mo dyan, di ba? Makatulog ka ng maaga, gigising ka ng maaga, di
ba? Para lang sa 10,000 naman. Okay? Pero dito sa negosyo natin, marami din ditong kumikita ng 100,000 naman. Okay, 100,000 naman times mo 12 months, 1.2 million. Times mo ng 4 years, 4.8 million. Ibig sabihin, okay, alam mo kung saan ka dapat mag-focus. Okay, sa small money ba or sa big money? Kung dito nga sa small money, grabe yung effort na binibigay mo, yung commitment. So dito, dapat mag-commit ka, dapat ibigay mo ng todo. Bakit? Mas malaki ang reward, tama po ba? 4.8 million ba? 4 years. Ito 40 years. Okay, sa labas, meron din naman kumikita ng 50,000 naman. Siguro, anong position mo na yan? Siguro niya, manager ka na. Di ba? So, medyo mataas pa nga yan. Times mo lang 12 months yan, that is 600,000 sa loob ng isang taon. Times mo lang 40 years yan, that is 24 million after 40 years. Pero sa negosyo natin, may kumikita rin ng 500,000 per month. Yung times mo yun ng 12 months, that is 6 million. Times mo yun ng 4 years, that is 24 million. So, small money versus big money. Okay? So, kung 100,000 naman sa labas, maraming kumikita rin yan. Okay? Times mo yun ng 12 months, 1.2 million. Times mo yun ng 40 years, that is 48 million. Okay? At dito sa negosyo natin, may kumikita din ng 1M per month. Times 12 months, 12 million yan. Times 4 years, that is 48 million. So, small money versus big money. Okay? Sa labas, may kumikita din ng 300k a month. Siguro, ano ka na yan? President ka ng isang kumpanya. For example, Procter & Gamble. Kaya lang yun yung mga tipong graduate ka ng Harvard. Graduate ka ng mga Oxford. Yung mga, di ba, mga sikat na school. Okay? Para lang sa mga matatalino, no? Okay? Ina-hire ka ng mga malalaking kumpanya. So, maximum niyan is 300 to 500,000 per month. Times mo 12 months yan, okay, 600 million yan. Times mo yan ng 40 years, 144 million. Pero sa ganitong negosyo, may mga kumikita din ng 3M or more, okay? Napakarami po niyan. Okay, huwag na tayong lumayo. Okay, yung top 1 nga ngayon ng taga-ibang company, Taga-Legazpi, nasa 10M ang per month niya. So, kung 3M per month times 12 months, 36 million yan. Times 4 years, 144M. Small money versus big money. Okay? So, ito po, one of the top ng buong mundo, no? Sikat yan sa buong mundo, si Halton Bags. Okay? Umaabot siya ng 60 million per month. Okay? Mag-smile lang yung asawa niya, bibilan niya kagad ng sports car. Okay? So, yan, one of the icon ng multi-level marketing. Ito rin po, okay? Nasa $1 million ang income niya ngayon, $1 million per year, no? So, isa rin po yan sa mga top 1 ng isang international company. Okay, dito sa Pilipinas, mayroon din isang nag-9 million per month yan. Top 1 po yan ng isang loading company, load yung produkto nila. Okay, so one of the icon din ng multi-level marketing. At huwag na tayong lumayo, no? Dito pa lang sa kumpanya natin, okay, napakarami na ang mga naging successful or kumita ng more than, hindi lang kumita ng million, hindi naging multi-millionaire. Okay? So, kung mayroon kang big dreams, let's say house and lot, 10 million, cars, 5M, savings, 10 million, health, 1 million, travel per year, di ba? 1 million per year. So, yung dream mo education, so 1 million per child. Siyempre, pag naging successful guys, charity. So, lahat ng dreams na yan, magsisimula yan, okay, sa'yo. Okay? So, ikaw ang gagawa. Hindi ang kumpanya, hindi yung nag-invite sa'yo, hindi yung mga top earners, ikaw pa rin ang gagawa. So, unang step mo dito para ma-achieve mo yung dreams mo, kailangan meron kang GLLA, Good Learning and Listening Attitude. So, naniniwala ako meron kang good learning kasi pinapanood mo tong video na to and gusto mo matutunan kung paano gawin yung negosyo. Hindi lang ako sigurado sa listening attitude kasi kailangan dito alamin mo at kilalanin mo kung sino papakinggan mo. Kasi kung lagi mong pinapakinggan negative, magiging negative ka. So, ang lagi mong pinapakinggan kung positive, kagaya ng mga training, paghati ng mga training, di ba? Pagpupunta sa mga office. So, kailangan meron kang good learning and listening attitude. Ang pakinggan mo lang yung mga taong naging successful sa ganitong negosyo, huwag mong papakinggan yung mga, okay, hindi nag-succeed. Okay? Kasi ang ituro sa iyo ng negative, aalokin ka sa ibang kumpanya, di ba? Siya nga, wala nga na-create na grupo, hindi nga
hindi nga naging millionaires club, di ba? Hindi nga kumita ng milyon sa ganitong business, di ba? Tapos nakikinig ka doon. So pakinggan mo yung mga taong kumita ng milyon or nagkaroon ng big result dito sa negosyo or sa industry ng multi-level marketing or dito sa kumpanya natin. So kailangan alamin mo kung sino ang papakinggan mo at learning attitude, okay, always learn the business, okay, aralin mo ng mas mabilis, okay, yun yung pangalawang step. So learn the business, aralin mo lahat, di ba? Technical, kailangan atidan mo yan 5 times lahat, okay? Yung seminars natin, may mga Zoom meeting online, so kailangan lang ka nakikinig. Okay, continuous learning is the minimum requirement to become successful in any field, di ba? Narinig ko lang din yan, okay? So learn the business, okay? Learn lahat, yung technical, okay? Dapat alamin mo lahat, hindi yung 3 months ka na, 6 months ka na, okay? Hindi mo pa rin alam kahit yung pag-check ng account mo, hindi mo pa alam, di ba? Pag-login pa, hindi mo pa alam. So, kailangan aralin mo, di ba? Kasi kung may mga training, okay, makinig ka, and kailangan magkaroon ka ng initiative. Kailangan aralin mo na mabilis. Hindi yung tanong ka ng tanong sa upline mo. Okay? Kasi sa akin, pag tanong ng tanong, tinuturo ko, sabi ko, tanongin mo lang si Ask Johnny sa kasi customer service, di ba? Kasi, yun talaga ay sumasagot talaga yung 24/7. And lalo na yung ating Ask Johnny, okay, robot yun, artificial intelligence, and talagang lahat ng tanong may sasagutin nun. And pag hindi naman niya nasasagot, ibabalik niya yun sabihin sa'yo sa customer service. Okay, so pag inaral mo yung negosyo, natutunan mo yung negosyo, ang sunod yan is teach the business. So, tuturo mo sa mga bagong mong retailer, dealer, okay, tuturo mo sa mga bagong dealer. So, ngayon, kasi para hindi ka mahirapan, yung mga retailer nila, sila na rin magtuturo. Yung mga dealer nila, sila na rin magtuturo. Kaya, aralin mo lahat, then ituro mo sa mga dealer mo, sa mga direct mo. Then pag tinuro mo yan, syempre, mag-duplicate ka na. Ibig sabihin, okay, yung alam mo na ipasa mo na sa tao mo, sila na rin ang magtuturo sa mga tao nila. So, ibig sabihin, hindi na lang ikaw, hindi na lang laging ikaw, ibig sabihin na-duplicate ka. Dalawa na kayo, nakopya ka. Okay? Kaya, dun sa mga dealer dito, nanonood ngayon, kailangan mabilis mong makopya lahat ng pinagagawa ng mga upline, ng mga top earners dito. Kasi pag nakopya mo na yon, okay, inaral mo, at itinuro mo sa downline mo, maduduplicate ka rin. So, kailangan maduplicate tayo ng mas mabilis. And sunod yan, pag na-duplicate ka na, madidelegate ka na. Ibig sabihin, dadami yung mga speaker sa ilalim mo, yung mga trainers, di ba? So, pag na-delegate ka na, okay, mamumultiply ka na, dadami ka na. Okay? Na dati, kasi dati isa ka lang, tapos naging dalawa, naging apat na, or naging duplicate ba ito, hanggang umabot ka na sa 2,000, 5,000, 10,000, hanggang umabot ka na ng 50,000. Okay? So, pag na-multiply ka na, okay, ang susunod nun, magkakaroon ka na ng big network. Okay? Malaki na yung grupo mo sa Luzon, Visayas, Mindanao, and even mga OFW, mga nasa abroad, di ba? Lalaki yung network mo, no? So, pag lumaki yung network mo, doon ka na magkakaroon ng tinatawag na big income. Doon mo na na-hit yung maximum income ng isang account mo, 630,000 a month, paano kung 7 accounts ka, okay? So, kung nag-upgrade ka ng gold, okay, 1.2 million maximum income na. So, pag mayroon ka ng big income, okay, doon mo na makukuha yung big dreams mo. So, housing lot, car, savings, health, travel, education. Okay, so ang question ngayon, bakit yung iba, okay, nung nag-join dito, bakit hindi nakuha yung kanilang mga big dreams? Kasi walang big income. Bakit walang big income? Kasi walang big network. Okay, 1 year na siya, ang downline niya, hanggang ngayon, lilima. Bakit? Hindi naman kasi na-multiply. Okay? Bakit? Walang delegation na nangyari, walang na-create na speaker. Siya lang naging speaker. Bakit? Walang duplication. Hindi na-duplicate. Lagi na lang siya. At bakit hindi na-duplicate? Hindi ka naman kasi nagturo. Bakit hindi ka nagturo? Hindi mo naman kasi inaral yung negosyo, kaya wala kang ituturo. O bakit wala kang ituturo? Kasi wala kang good listening attitude at good learning. Okay? Hindi mo inaral at sakit sa negative ka nakikinig. Kaya, pag hindi mo nakuha yung mga pangarap mo dito sa negosyo natin, ang sisihin mo lang, ikaw pa rin. So, huwag mo sisihin yung upline mong kumpanya, di ba? Okay? Stop blaming, no? Okay? So, ang lahat na to, lahat ng kung gusto mong malaki, kung gusto mong income, kailangan mag-create ka ng big network. Walang shortcut, no? Okay, walang shortcut.
So, dadaanan mo talaga yan step by step. Okay? So, ibig sabihin, ikaw pa rin ang gagawa ng lahat ng to. Ang kagandahan lang dito sa negosyo na to, may tutulong sa'yo, kami at yung nag-invite sa'yo, okay, para i-guide ka kung hanggang sa journey mo, paano mo gagawin yung negosyo. Kaya, kung na-inspire ka, please like this video and share to your downline. Okay? So, next. So, dito na tayo sa ABC to Success. So, ano yung sa ABC to Success, merong alphabet yan na kung saan ito yung alphabet na to is kailangan mong matutunan. Ito yung alphabet basic, ibig sabihin mga basic lang to, pero malaki yung impact at makakatulong paglaki ng negosyo or network. Okay? So, una mo ditong step is attitude. So, ang negosyo natin is attitude business. So, kailangan baguhin mo yung attitude mo 100%. So, kailangan ibaba mo yung pride. Okay? So, iwasan natin yung tinatawag na acne. Ano yun? Alam ko na yan. Kasi, kung marami kang alam, o di dapat, okay, dapat top earner ka na. Diba? So, dapat dito dahil kang empty glass. Isang basong walang laman. Kasi pag ikaw yung basong punong-puno na, okay, lahat ng ituturo namin sa iyo, aapaw lang po yun. Pero pag ikaw yung baso na walang alam, empty glass, okay, ibig sabihin lahat ng pwedeng maituro namin sa iyo, ma-absorb mo lahat yon. So, just open-minded, no? Kasi may alam ka na hindi namin alam, pero may alam kami na hindi mo alam. So, ngayon, kailangan iwasan natin yung sabi na lagi natin na alam ko na yan, okay? So, be humble at ibaba ang pride, no? So, ang pride, yung P, makitingnan mo lang siyang peace sign, makiride ka na lang. Kasi marami dito, no, binaba yung pride, yung P, ginawang peace sign, nakiride lang, after ilang buwan, mayroon mo nakabili ng ride. So, be humble, no? Okay? And, dapat meron kang tinatawag na good learning and listening attitude, no? Listening, pakinggan mo yung mga tamang tao, yung mga naging successful sa ganung negosyo, and, okay, learn the business, okay, as soon as possible. Yan. So, dapat, okay, importante dito, mayroon kang knowledge. Okay? Meron kang knowledge. Kasi pag may alam ka, lamang ka. Di ba? Sa school, yung mga walang alam, nasa row 4 yan. Di ba? Mga may matatalino naman, nasa section 1. Di ba? So, paano ka magkakaroon ng kaalaman at lamang sa iba? So, learn the business. Okay? So, dapat ka mag-learn. Kasi pag inaral mo to, okay, you will not earn before, dapat learn before you earn. Okay? So, ang sunod nun, kikita ka na eh. Diba? Pag kumikita ka na, magkakaroon ka na dito ng cake. Hindi pong kakaway-kaway ka na lang, nakita yung mga grupo mo sa opisina, nakita ka, isang kaway mo, diba? Magkano isang kaway mo, 20,000. Yung kalawa mo naman, 50,000, diba? So, yung sumunod na araw, lumalaki ng lumalaki, diba? Pakaway-kaway ka na lang hanggang sa umabot ka na ng 600,000 per month. So, ngayon, kailan mo aralin yung negosyo now na. Dapat mabilis now kaagad, no? Okay? So, attend training and seminar. Okay? So, kailangan lagi ka nag-attend ng mga seminar, Zoom meeting, okay? Huwag mong papalampasin yun kahit paulit-ulit. Kasi, okay, kapag paulit-ulit sa'yo yun, okay, mamamaster mo yun. Hanggat hindi mo pa kaya mag-present ng seminar at kaya mag-present ng training, okay, lagi kang mag-a-attend. Kasi kung hindi ka na nag-a-attend, hindi mo ma-master yun. Kailangan 5 times or more. Kaya lang sabi ng iba, Upline, bakit ako magsiseminar dyan? May 5 times top earner ako sa Avon. Avon po yun, hindi po yun Ludmana. Okay? Upline, bakit 5 times? Ang hirap naman. Ba't pa ako mag-a-attend dyan? Top 1 ako sa Tupperware. Tupperware yun, hindi po yun Ludmana. So, magkaiba po yun. No? So, kailangan 5 times or more. So, yung NDO1, kagaya po nito is attitude, kailangan atidan mo ito 5 times. Okay? Yung NDO2 natin, yung New Distributor Orientation, okay, skills po ang matutunan mo doon, how to invite, paano mag-organize, paano pag-handle ng rejection. So, may mga training tayong ganoon, okay? So, kaya dapat nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel para pag may mga ganitong video training, okay? So, ma-update ka. And yung ND3 natin, ang tawag na speakership training, okay, paano naman i-handle yung pag-handle ng mga leaders mo pag malaki ng grupo mo. Okay? So, nandiyan yung leadership in management, no? Yung NDO3 natin, no? Speakership, tuturuan ka namin kung paano maging speaker sa public speaking, no? Yung mga tamang persuasion
technique, okay, or persuasive words na gagamitin mo para ma-convince mo yung client mo, okay? So, yun yung NDO3. NDO for Leadership, NDO5 Bootcamp, okay? So, in-invite namin kayo sa first bootcamp ng Albay, ngayong March yan. And sabay po yan ng Camp Sur, no? And pwede rin tayong ma-invite, no, sa ibang lugar. Okay, so makipag-coordinate lang po kayo sa ating Facebook page, no? Mag-message lang kayo, then pag-usapan natin, no, kung ilan yung mga kailangan ng participant. Then, yung NDO6 natin, yung mga special training, yung mga intensive training, okay, yung mga sisil na yan, nandyan po yan sa NDO6. Okay, kailangan ma-master nyo po yan. Okay, so tapos na tayo sa attitude. So dahil nag-aral ka na, di ba? Inaral mo yung negosyo, siyempre yung sunod dyan, yung tiwala mo lalakas, di ba? Kailangan yung believe mo sa sarili mo is 100%. Okay, so number 1, okay, kanino ka maniniwala? Siyempre, kay Lord. Bakit? Kung wala siya, walang nakaimbento ng lugmanan, walang nabigyan ng idea, hindi yan nabigyan ng wisdom si Sir Bong. So siya una yung paniwalaan natin. So ang plano niya, sinabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to welfare and not to for evil, okay? To give you a future and a hope." Okay? So plan to prosper you, not to harm you, no? Okay? So yun yung plano ng Lord para sa iyo. So believe first, okay? Number 1, siyempre kay Lord. Okay? Pangalawa, company. So maniwala ka sa kumpanya na kaya kang payamanin ng kumpanya na to. So ang company natin, no, almost mag 7 years na po siya. Okay, this coming August. Okay? So congratulations sa mga a-awardan, mga top earners ng company. And siyempre paniwalaan mo yung marketing plan. Kung marami siyang pinayaman ang marketing plan na to, and sa loob ng 7 years, no, maraming kumita, maniwala ka na papayamanin ka din ng marketing plan na to. Maniwala ka na safe siya. Okay, yung 4,998 natin, okay, 500 direct, okay, 700 yung pay rate, may pass up na 200, okay, safety net niya is 30 first per day, so 30 times 700, that is 21,000 per day. Mayroon siyang PIPPER, yung PIPPER natin, safety net pa po yun, kung saan yung makukuha mo dun is 100 na load wallet and 5 activation code. So safety net po yun. So kailangan po yun para hindi malugi yung kumpanya. That's why we are now is 7 years na po tayo. No? Then, believe, saan ka maniniwala? Siyempre, pag-apat sa upline mo. So, nag-invite sa'yo. Okay? Kung ikaw yan, okay, ikaw to, yung nag-invite sa'yo, ang tawag dun is upline or coach. Okay? So, paniwalaan mo yan. Bakit? So, be thankful, kasi bakit? Wala ka dito kung hindi dahil sa upline. Okay? So, maniwala ka at magtiwala ka sa upline mo. Okay? So, meron akong kwento. Merong isang turista na mamasyal sa zoo. Okay, merong isang turista na mamasyal sa zoo. So habang namamasyal siya, okay, meron siya nakita loro. Yan. So nakita niya yung loro na yon, sabi niya, okay, "Mamang caretaker, magkano ba yung loro na yon, yung payat na yon?" Sabi niya, "Yung parang 1 week nang hindi kumakain." Sabi niya, "Ganun yun ba, sir?" "Naku, sir, mahal po yan, sir. 10,000 po yan." Sabi niya, 10,000? "Bakit ang mahal?" "Kasi, sir, magaling po yan technical training." Okay. Yung Ludmana Navigation. Ganun ba? Sige, yung isa na lang. Yung mukhang hindi kumakain ng isang buwan. Sabi niya. Yung mukhang galisin. Magkano ba yun? Naku, sir, mas mahal po yan, sir. Yung lure na yun, sir, umabot po yan ng 30,000. Ano? 30,000? Kamahal-mahal ang lure na yan? Bakit kamahal-mahal na yan? Kasi bukod sa magaling yan mag-technical training, magaling din po yan mag-marketing plan. Ang bihira, sabi niya. O sige, ganito na lang. Yung isang lure na yun, yung mukhang tanga na yun, yung mukhang tanga na sa gilid, yung parang yung lubog na yung niya, yung pisngi niya. Sabi niya, "Magkano ba yun?" "Ay naku, sir, mas mahal po yan, sir. 50,000. Sabi nung 50,000? Bakit ka mahal-mahal ang lure na yan? Kasi po, yan po yung upline ng dalawang to. Diba? So, anong point, no? Kahit mukhang tanga yung upline mo, di ba? Upline mo yan, pasalamatan mo yan. Bakit? Kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito sa Ludmana business. Okay? And then, paniwalaan mo din yung downline mo. And
din yung mga business partner mo. Kung ikaw itong sa taas at may mga tao ka na sa ilalim, no, ang tawag dyan downline. Okay, kung wala ka pang tao sa ilalim mo, ay hindi ka pa upline, downline ka pa rin, kaya mag-invite ka na. Okay, so love and respect your downline, but never fall in love. Okay, so ibig sabihin, paniwalaan mo yung downline mo. Bakit? Sila yung mga the next generation of millionaires. Payamanin mo na ang downline bago ang sarili. Kasi bakit? Hindi ka kikita pag yung downline mo hindi kumita. Tama? Pag hindi ka kumita, hindi rin kumikita yung upline mo, hindi na kayo magkikita-kita. Tama? Kaya dapat kumita siya. Domino effect yan eh. Pag yung mama niya, let's say ito, kumita. Diba? 10,000, ito 10,000, 20,000 ka. Ito 50,000, ito 50,000. Diba? 100,000 ka. E paano pag itong downline mo nakabili Fortuner, ito Innova, ano sa'yo, BMW. Kaya dapat, tulungan mo yung downline mo. Okay? And sino pa dito yung papaniwalaan mo? Yung mga crossline mo. Itong tatlo sa baba na yan, hindi sila mag-upline, hindi sila mag-downline. Crossline sila. Ang mas marami mong nakikita sa opisina, yung crossline. Kaya, love and respect your crossline. Kasi, sila yung mga malaki yung impact para mag-grow yung negosyo mo. Bakit? Kasi kung may kaibigan ka, let's say ang crossline kaibigan mo teacher, o di pag may invite ng teacher, ipakausap mo sa teacher, di ba? May invite ka sa lang tricycle driver, o may ano tayo dito, tricycle driver, ipakausap mo doon, ang tawag doon proper matching, di ba? May invite ka na dating kargador, yung kapwa natin kargador, di iminamatch mo sila, no? Tawag doon proper matching. Okay, so kailangan ma-master mo yon. Kasi pag may invite ka, sample lang ang invite mo, pedicab driver, pinakausap mo sa ano, sa engineer, ay ano isipin nun, di ba? Kaya yung mama niyan, engineer yan eh. Kailangan magaling ka mag-match. Okay? Kailangan, kaya mas marami ka dito dapat mga kaibigan na crossline. Pag na-meet mo sila, okay, alamin mo yung background nila, alamin mo yung profession nila, na pinagkakaabala nila bago sila na-involved sa ganitong negosyo. So makipagkaibigan ka sa mga crossline. Maliwanag po? Okay, so sino yung last na paniniwala mo dito? Siyempre yourself. Okay? Kasi kung yung iba nga hindi naniniwala sa iyo, eh siyempre paano ka paniniwalaan? So kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. So always believe in yourself. Okay? Alam mo ba, okay, na ikaw ay winner, di ba? So bago ay pinanganak, pinaplano ka pa lang ng nanay mo, di ba? Ginagawa ka pa lang. Halos ang dami na nag-aagawa, no? Yung ginagawa ka pa lang nasa 400 million similya naglaban-laban para mabuo ka. Okay? Kaya nga nung lumabas ka, nagulat yung nanay mo, gusto nga nga ibalik eh. Di ba? Pangit pala, no? So ibig sabihin, ang point doon, winner ka, di ba? Kasi sa dami ng kalaban mo, maaaring yung kalaban mo dyan, di ba? Pwede maging presidente yan, attorney, di ba? Pwede maging teacher, kung ano-ano pa, pero ikaw ang lumabas. Di ba? Diyan palang winner ka na eh. Di ba? So, kapag may mga taong hindi naniniwala sa'yo, tuloy-tuloy ka lang. Kasi minsan, ikaw lang ang pwedeng maniwala sa sarili mo para matagal ang mga paano. So, believe in yourself. So, kailangan ikaw mismo naniniwala ka na kita ka or magiging successful ka sa negosyo mo. So, believe in yourself. And, letter C, commitment. So, kailangan yung commitment mo 100%. 100% commitment sa taong 100% committed. So, halimbawa, yung leader mo, commitment niya lang part-time, di pang part-time din niya yung time na ibibigay mo sa kanya. So, ibig sabihin, huwag mong pilitin talaga yung ayaw. Kailangan yung nagbigay ng 100%, yun din yung bibigyan mo ng 100%. Okay? So, pag tinanong mo, halimbawa, downline, willing ka ba talagang kumita sa ganito negosyo at bigyan siya ng time? Sabi niya, I'll try. So, mababaw na commitment yun. Kaya naman sinabi niya, I'll do my best. So what if your best doesn't good enough? Sige, apply. Gagawin ko itong negosyo for 6 months. Pero pag 6 months, pag di ako kumita, di ba, lilipat na ako sa ibang kumpanya. So mababaw na commitment yun. Kasi ang commitment niya, 6 months, papunta rin sa pagtigil. Kailangan yung commitment, I'll do whatever it takes. Sige, apply. Kahit umulan, bumagyo, wala akong pera, wala akong pumasahe, kahit ano mangyari, gagawin ko itong negosyo. Bakit? Committed ako sa mga downline ko, committed ako sa mga pangarap ko. Okay? So, kailangan, okay, importante yung pangarap. Okay? Commitment. Kasi kung halimbawa, mayroon kang dreams, okay? Ito yung commitment mo, no? Okay? May
may pangarap ka. Tingnan mo bakit mo kailangan mag-commit. Kung halimbawa may pangarap ka, simple lang, simpleng pangarap. Sabihin natin baka 1 million. Okay, so simpleng pangarap lang yun, 1 million. Tapos yung kotse pangarap, simple lang, 500k. Siguro mga second hand yan, Travel, 200k. Siguro mga lang yan, mga Pilipinas lang muna. Okay, budget trip lang. Okay, savings 100k, saktong emergency fund lang, yung tipong pag na-hospital, try mo na mga ibang albularyo, di ba? Magkano simpleng pangarap? 4.8 million. Kung nakaka-save ka ng 2,000 per month, times mo ng 12 months, 24,000 per year yan. O 1.8 million, i-divide mo ng 24,000, okay, kasi yun yung nas-ipon mo per year. Ibig sabihin, meron kang kailangan mo ng 75 years. Ang tagal, no? Kaya pag di mo nakuha yung 1.8 million, diba? Pwedeng ikaw muna ang kukunin ni Lord. Yan, nakakasave lang yan ng 2,000 per month. Paano kung walang savings? Tapos kapos pa, diba? Laging kulang. So, yun yung reason bakit mo kailangan mag-commit. Bakit mo kailangan nakatawin yung negosyo. Kasi hindi kaya na ulitan pa natin. Yung bahay na lang, kalahati, 500k. Yung kotse 100k. Siguro, super second hand na yan, no? Travel, mga budget trip, 100k. Pag hindi nadali yung Boracay, ay Pakakay, dyan lang yan sa Albay, malapit lang. Savings, 50k, yung tipong, dyan lang, di ba? Mga albularyo, no? Okay, 750k, divide natin yan, no? So, 2,000 a month, times 12 months, okay? 750k divide 24 years, 31 years. Kung 40 ka na ngayon, plus 30, 70, diba? So, malabo pa rin. Kaya, yun yung reason bakit mo kailangan mag-commit. Kasi sabi ko nga sa labas, kung kumikita ka 10,000 naman, okay, alam mo ba yung ayaw ko sa 10,000 naman? Kaya hindi naman tayo against yan, galing tayo dyan. Kaya lang pag 10,000 naman, yung 8 to 5, di ba? Ang pasok alas 7, gigising yan, 7:59, hindi po, ang gising po niya alas 6. Alas 5 yung uwian, 5 buwan na sa bahay na, ang gising po niya alas 7. Yung 6 to 8, ilang oras yan? 2 hours. Yung 8 to 5, 9 hours. Yung 5 to 7, 2 hours yan. Ilang oras yan? 13 hours. O, para sa 10. Malaki pa yung 13 sa 10. No? Ilang taon pinag-aralan yan? 6 years elementary, 4 years high school, 4 years college, 14 years. O, malaki na naman yung 14 sa 10. Diba? So, ibig sabihin, bakit mo kailangan mag-commit kung dito 100k per month nga, no? Okay? So, kung 10,000 per month, 40 years, 4.8 million. So, kung ito naman 100,000 per month, diba? 4 years, 4.8 million. So, ito, dito dapat, okay, alam mo kung saan, ano pipiliin mo, diba? Kung dito nga sa 10,000 per month, grabe yung commitment mo, diba? Na hindi matutulog ka ng maaga, kailangan hindi ka malasing, diba? Ito pa kayang 100,000 naman, di ba? So, ito dapat ang bigyan natin ng time and effort. Okay? 2 years lang mo naman i-master yung yung negosyo natin, yung MLM skill, di ba? 1 month training, 1 to 2 hours a week, di ba? So, kapalit nun, di ba? So, ngayon, ito yung reason bakit mo kailangan mag-commit. 100%. Alam mo ba, bakit tayo mahirap ngayon? Simple lang. Sino dito sa inyo ang kilala ang lolo ng lolo ng lolo ng lolo niyo? Kilala niyo po ba? So, bakit hindi mo kilala? Kasi, ang ipinamana utang, ayaw mo nang kilalanin kasi baka ikaw magbayad eh. Okay? Kasi ang pinamana is buhay mahirap. So, kaya pala mahirap yung mama kasi ang hirap na dadanasin ng anak ng anak mo, ikaw na maghihirap o magpapagod ngayon. Kaya, kailangan mong mag-commit. Okay, kailangan mong yumaman kasi pag yumaman ka, yung anak ng anak mo yaman din, yung anak ng anak mo yaman din, yung anak ng anak mo yaman din, hindi pagawin ka ng rebulto. Di ba? Kaya yung pala yung reason bakit kailangan mag-commit. Kaya mahirap ang pagyaman kasi ikaw sasalo ng hirap nilang lahat. So simula sa iyo, puputulin mo na yung sumpa na kahirapan. Bakit? Ang ginugol natin, buhay mayaman eh. Tama? Kasi pag yumaman ka, yung mga anak ng anak mo yaman din, hindi pagawan ka ng rebulto. Tama po ba? Okay? So, kailangan mo mag-commit. Okay? So, kung itong mga tao na to, sila ay nag-join, nag-training, naging milyonaryo, ang tanong ngayon, ikaw ba ay nasa lulmana na? Kung ikaw ay nasa lulmana na at member ka na, so therefore, you are the next millionaire. Okay? Pinagpakan mo lang ng sarili mo. Okay? So, ibig sabihin, ikaw na ang susunod.
ba? Sabi nga, pag may nauna, may kasunod. Tama po ba? And kailangan, okay, meron kang desire. Okay? Meron kang desire. Sabi nga ni Napoleon Hill, burning desire. Desire is the fuel of your dreams. So, kailangan meron kang desire. At huwag ka mani-discourage. Kasi para lang tayong bumubunot ng baraha. Di ba? Okay, alam niyo po ba yon? Alam niyo po ba yung baraha may 4 na alas? Di ba? Pag binunod mo hindi alas, tapon mo. Pag binunod mo alas, tapon mo. Kasi marami dito, okay, sa unang hataw pala, nakakuha agad ng alas. Okay, swerte ka. At saka, okay, every time bubunot ka, tandaan mo, mahanap mo rin ang alas mo. Bakit? Ikaw alas ka mismo nag-invite sa'yo. Ibig sabihin, makakuha ka rin ng alas. Okay? So, ilan ba ang cards? Di ba, ano yan? 52 cards yun eh. Di ba? 52 cards. Alangan naman nakaka 46, 47, 48, titigil ka pa ba? So, huwag ka nang tumigil kasi ang sunod nun, dahil 52 cards, ang pang 49, 50, 51, alas na yun eh. Ang iba nga dito sa inyo, di ba? Hindi pa man nakakaabot ng 46. Di ba? Nakakuha na kagad ng mga alas nila. Tama? So, ibig sabihin, bunot ka lang ng bunot. Invite ka lang ng invite, di ba? Post ka lang ng post sa Facebook. Kasi maaaring in-invite mo, hindi alas, patrong malunggay, ang tawag dun, butaw eh. Di ba? So, marami kasi dito sa atin, in-invite, hindi humataw, tawag dun, butaw. Pero huwag kang mainip. Bakit? Mabubunot ko rin yung alas na para sa'yo. Okay? Kailangan meron kang discipline and determination, never give up. Okay? Huwag kang susuko. Kasi, okay, walang ibang exit dito is finish line. Okay? So, dito kasi ang tinatanong natin, mangga, hindi munggo. Tama? Okay, kasi ang munggo, pag tinanong mo ngayon, di ba? Tapos aani ka na, tatanim ka na naman ulit. So, laging may pagod. Tama? So, magkaiba yung mangga sa munggo. Ang mangga, okay, pag tinanong mo ngayon, syempre, 3 months, 6 months, di pa naman yung agad mamumunga eh, 1 year, di ba? So, ang tinatanim kasi natin dito is mangga. So, tanim ka lang ng tanim ka ng mangga dito sa Naga, sa Albay, di ba? Sa Norte, sa Visayas, sa Cebu, sa Davao. So, ibig sabihin, tanim ka lang ng tanim. Alam mo ba, kapag yung mangga mo, kinantahan mo, nurture mo yan, training mo yan, di ba? Yung mga leader mo, tinuturuan mo, pinapanood mo lagi ng mga video, nag-live ka, nag-zoom meeting, di ba? So, yung mangga mo, pag yung mangga mo naging mangga, kahit ayaw mo na sa dami ng bunga niyan, aani at aani ka pa rin, di ba? Kahit yung mga apo ng apo mo, aani pa rin, tama? Kasi ang kagandahan sa negosyo natin, pwedeng ipamana eh. Meron nga tayong leader na from Sorsogon, di ba? Namatay na yung mismong may-ari ng account, pero minana pa yun ng kanyang anak ko. Hanggang ngayon, kumikita pa rin kasi active yung left and right eh. So, ang kagandahan nito na ipapamana. Okay? Kaya, wag kang mainip kasi may time na mag-harvest ka rin. Wag ka lang mainip. Tama? Okay? So, kasi mangga. And dapat dito, eroplano ka, no? Okay, ang eroplano mo, dapat iturbo mo na, i-cambio mo na ng todo, di ba? Isagad mo na. Okay? Kasi pag sa baba, di ba, kaya nga sino sa inyo dito nakasakay na ng eroplano. Kaya nga pag nakasakay ng eroplano, sinasabi ng piloto, di ba, mag-seatbelt. Kasi ang ginagawa ng piloto, sinasagad niya yung cambio, tinuturbo ka agad yan eh. Kasi ang hangin sa baba, mabigat. Di ba? So, kailangan itudo yan, i-cambio yan, isagad yan eh. Kasi pag ang andar mo, todo hinto, di ba? Hindi ka makakalipad. Okay? Mahuhulog ka sa palayan, no? Kaya hindi ka makakalipad. Kaya dito, kaya mabigat sa baba eh. Kaya ganun din dito. So, ang eroplano mo, kaya hindi siya makalipad, maraming negative. So, maraming pabigat. Okay? Kailangan bilisan mo eh. Kailangan itudo mo. Kasi bakit? Para makalipad ka. Pero tingnan mo pag nakalipad ka, okay, nandun ka na sa 33,000 feet, di ba? Okay? So, ibig sabihin, naka-autopilot na yan. Kahit tulog yung piloto, kung siya siyang umaandar, ganun din sa negosyo natin. Pag nakalipad ka dito, kahit tulog ka, diba, nag-autopilot yung cellphone mo, lagi tumutunog yung cellphone mo. Bakit? Naka-autopilot siya eh. So, pares din ng eroplano, kaya dapat dito itorbo, isagad mo na. Okay? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, diba? Atawin mo na to ng todo, 2024 na, diba? So, itodo mo na yung eroplano mo. And, dapat lagi ka dito excited. So, always excited. Always be excited. Always wear smile. Diba? Always greet yourself in a mirror. Good morning, millionaire. Diba? So, tingin ka sa salamin, tapos lagi ka practice smile. Diba? So, always practice smile. Okay? So, huwag mo lang gagawin na may nakakita sa'yo. Kasi baka isipin, ako, naglugma na lang ang buwag. Diba?
kailangan lagi ka nakismile and lagi ka manonood ng mga nakaka-inspire, mga success story, mga training na kagaya nito. Okay, and then focus. Okay, walang champion na hindi nag-focus. Sabi ng mentor namin, if you do network marketing, one company for 5 years, you will become rich. If you do for 10 years, you will become super rich. So, kailangan focus, parang kabayo. So, huwag ka nang lingon pa. Ang dami, actually, dahil mag-aalok sa'yo ng magandang kumpanya. Kasi, wala naman sasabihin sa'yo na, sumali ka dito kasi pasara na kami, sumali ka dito kasi ang pangit ng kumpanya namin. Walang ganun. Lahat ng kaibigan mo, alokin ka lahat magandang marketing plan. Pero dito, tandaan nyo, focus ka lang. Bakit? Okay? Ang isang kumpanya kapag hindi pa umabot ng 5 years or 7 years, okay, alam ba, ang kumpanya 1 year pa lang, nako, okay, marami pang nasa trial and error pa yan. May posibilidad magbago yung plan, okay, may posibilidad mag-adjust yung product. Hindi kagaya sa company natin 7 years na, okay? Ibig sabihin nalampasan niya na yung mga challenges, okay? Na master niya na yung sistema. Okay, hindi kagaya pag isang kumpanya hindi pa 5 years, okay? May posibilidad na malugi, pwede magsara, okay? So, unstable pa siya, okay? So, focus lang. And, kailangan meron kang tinatawag na goal setting. Kailangan may goal ka. Okay, magkano ba yung target gusto mo income per week, per month, di ba? Kailangan yung goal mo is specific, okay? So, kailangan meron kang target na for 3 months, 6 months, and for long term, okay? Kailangan para lagi kang motivated, dapat lagi kang mayroong dreams or lagi kang excited, mayroong kang goals. And kailangan kuha ka ng dream board. Okay, so ano yung dream board? Ito yung mga board na may dream, joke lang. So kailangan mayroon kang dream board. So ilagay mo yung gusto mong pangarap mo. House in lot, di ba? Ilagay mo dyan. Gusto mo travel. So marami sa Facebook, sa internet mo. I-compile mo, no? Pwede mo i-print dyan sa playbook mo and titingnan mo siya everyday bago ka matulog yung pagising umaga para lagi excited. Lalo pag may kakausapin ka, gusto mong car, gusto mong savings, pag ganyan ba, okay, mayroon ka na bang peace of mind pag ganyan ba karaming savings. Pero lalagay mo dyan magkano, okay? Magkano yung So, dapat meron kang dream board. Okay? So, I hope na na-inspire kayo sa ating short training ngayon and maraming salamat sa pagsubaybay hanggang tinapos niyo po yung inyong training, no? Okay, so see you on top. So I hope na may natutunan kayo ngayong gabi o ngayong umaga, ngayong araw na to. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. So tandaan niyo po, no? So itong negosyo natin araw-arawin mo lang, okay? Huwag ka lang ihinto, tuloy-tuloy mo lang kasi anumang bagay na itigil mo sa una, hindi ka makakarating sa dulo. And naniniwala po ako lahat ng mga tagalugmana magiging successful po lahat, lalo na ikaw na nanonood ngayon. Congratulations in advance, okay? See you on top. See you sa